Okay, next example, ito. So again, balik ulit sa unang step natin, apply nyo si power of power rule. Ibig sabihin, itong si squared or itong si 2, i-distribute natin kay 11. Tapos, i-distribute natin siya dito. Pero si x, pwede nyo siyang i-disregard. Kasi ang gagawin lang natin ulit, ikakopy lang natin siya. Pero ang isosolve kasi natin dyan, itong exponent lang niya. Okay, so ito, copy rin si y. Kasi nga, ang isosolve lang natin dyan is si 3 over 2. Diba? So, okay, i-distribute na natin siya. So, mangyayari dyan, magiging 11 squared. Tapos, copy si x, sabi ko, diba? Tapos, si 1/4, i-multiply natin kay 2. So, mangyayari dyan, parang ganito. 1/4 times 2. Denominator niya ay 1. So, mangyayari dito, multiply numerator by numerator, magiging 2 over 4 times 1. Magiging 2 over 4. So, ibig sabihin, ito yung ilalagay natin sa, ayan yung ilalagay natin dito sa exponent ni x. Okay, 2 over 4. Tapos, next, burahin lang natin to. Next is si y naman. So, si y, copy mo lang ulit si y. Tapos, si 3 over 2, solve muna natin. 3 over 2 times 2. Denominator niya ay 1, tama? So, multiply numerator by numerator. So, 3 times 2 is equal to 6. Tapos, 2 times 1 is equal to 2. Okay? So, itong 6 over 2, ayan yung magiging exponent naman ni y. So, 6 over 2. So, ayan na yung bago nating, ito na yung bago nating expression. Okay? So, wait lang. After nyan, burahin lang ulit natin to. So, after nyan, ang gagawin natin is mag-focus naman doon sa exponent. O, lagyan natin exponent. So, ang mga exponent niyan, si 11, ang exponent niyan ay 2. Tama? Tapos, si x, ang exponent niya ay 2 over 4. Tapos, ang exponent naman ni y, 6 over 2. So, ang goal natin is maging same si denominator. So, para maging same yan, ang denominator nito ay 1. So, para maging same yan, hahanapin natin si LCD. So, ang LCD niyan ay 4. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung 4 ang LCD niyan, matik na ang denominator niyan or ang denominator ng exponent natin sa expression natin ay lahat 4. Okay? Puro 4 na yan. Lagyan nyo na agad yan para hindi kayo magkandalito-lito. After nyan, ang gagawin ay itong LCD divide kay denominator. Yan, divide. So, 4 divided by 1 is equal to, wait lang, lagyan natin dito. 4 divided by 1 is equal to 4, tama? Tapos ito, multiply. Ayan, multiply kay 2, magiging 8. Okay? Next, si 4. 4 divided by 4 is equal to 1. Diba? 1 to. 1. Tapos, multiply kay 2, magiging 2. Okay, tama naman, diba? Kunwari sumasagot kayo. Okay, tama. Next, 4 divided by 2. So, magiging 2, tama? Tapos, multiply kay 6, magiging 12. So, lagay mo dito si 12. Ayan. So, ibig sabihin, ayan yung bago nating expression. Itong 8 over 4, kay ano naman yan?
kay 11. Tapos itong 2 over 4 kay x yan. Tapos itong 12 over 4 kay y siya. So, ibig sabihin, ayan yung bagong exponent ng bawat expression natin. So, i-rewrite lang natin para mas maayos. 11, 8 over 4, tapos x, 2 over 4, then y, 12 over 4. Yan, same na yung mga tawag dito. Same na yung mga denominator natin. Ito, same na sila, di ba? 4, 4, and 4. So, ibig sabihin, ang index natin ay 4. So, hahanapin natin yung 4 root. Hirap naman i-pronounce. 4th root ng 11. So, copy mo lang si 11. Ang exponent niya ay ito, si 8. Tapos si x, copy ulit si x, exponent niya ay si 2. Tapos si y, ang exponent niya ay si 12. Wait lang, kamali. Ayan. After nyan, ang sabi ko sa inyo, mag-focus na kagad kayo dito sa mga exponent nila. Kasi ang goal natin, kapag may ilalabas tayong number, dapat mas mataas yung mga exponent na nasa loob. Tama? So, si 11, mas mataas ba yung exponent niya? Mas mataas. So, pwede natin siya i-divide. So, itong 8, wait, tanggalin natin yung mga yan. So, itong si 8, i-divide natin siya dito kay 4. Diba? O, divide nyo. 8 divided by 4, magiging 2, diba? 2 yung magiging sagot. So, copy si 11, i-erase mo siya sa 2. Next, si x squared. Sino ay mas mataas ba si 2 kaysa kay 4? Hindi. So, ibig sabihin, dyan lang siya sa loob ni radical symbol or radical sign. Si 12 naman, mas mataas si 12. So, i-divide natin siya dito kay 4. So, 4 divided by, 12 divided by 4 is equal to y cube. Okay, tama, di ba? So, after nyan, gagawa na kayo ng radical symbol. Tapos, lagyan ng 4. Huwag niyong kakalimutan yan, ha? Kasi nga, naka-4th root, ang hinahanap natin, 4th root nung expression natin. Kaya, hindi pwedeng mawala itong 4 dito. Malinaw? So, yan. So, itong si x squared dito siya sa loob. Kasi nga, mas mataas yung index natin kesa dun sa exponent. Again, paano natin masasabing tama yung answer natin? Simple lang. Itong si 4 at saka itong exponent na nasa labas, ang gagawin nyo, pwede nyo siyang i-multiply. Okay, so 2 times 4 is equal to 8. Diba? O, tanggalin muna natin para hindi masyado magulo. Is equal to 8. So, same siya dito sa 11 raised to the 8th power. So, next, si y cube naman. Itong 3, multiply mo siya kay 4. 3 times 4 is equal to 12. So, ibig sabihin, tama siya. Tama yung mga nilabas natin. Tapos, si x squared, hindi na ilalabas. Hindi na siya ilalabas kasi nga, mas mataas yung index natin. So, ang final answer natin ay ito. Isi-simplify pa natin to, ha? Si 11 squared. So, magiging, kapag, equivalent ni 11 squared ay 121. Wait nga. 121. Tapos, copy si y cube. Tapos, 4th root x squared. Final answer natin ay ito. So, ganun lang yung gagawin. Basta ang gawin nyo, ayan, nalaman nyo na yung basic. Ang gawin yung technique, ganito. Ito kasi yan, eh. Itong sikreto. Balik tayo dito sa anggulo. Balik tayo dito sa may, kapag gusto nyo na mabilisan, or mas madali yung ma-check. Balik tayo dito sa may equation niya. Dito sa
or sa ano niya, expression niya. Itong si 11, naka-raise siya kay 2. So, matik na ang magiging answer dyan, 11 squared. Kasi kita nyo, mapapansin nyo sa lahat ng example natin, laging ang nilalabas na number itong naka-raise sa 11 squared. So, matik na yan. Pero, dun lang kasi kayo magkakaroon ng problema or medyo magiging mahirap or komplikado kapag ka dumaan na dito sa mga tawag dito, rational exponents. Kasi nga, pwedeng yung isa, yung number na ganito, or yung number sa exponent nila, pwedeng hindi lumabas or pwedeng lumabas. Nakadepende siya sa magiging solution ninyo. Pero itong number talaga, itong mga number na yan, matik yan. Lagi siya naka-squared. Lalo na kung ang pinaka-pinanggalingan niya dito ay squared. So, kapag ito, napalitan ng cube, sabihin natin ito, palitan ng cube, ibig sabihin, matik na, yung 11 natin dito, naka-cube din siya. Parang ganun lang, gawin yung, wala lang, share ko lang.